book of Lucas, chapter 14, verse 28. Sinabi po dito po tayo mga kapatid, kung ang isa sa inyo ay nagbabalak na magtayo ng tore, hindi pa siya upo muna upang magplano at kwintahin kung magkano ang magagastos niya, upang matitiyak kung may sapat na pera para may patapos niya ang kanyang ipagtatayo. Baka matapos may lagay ang mapundasyon ay hindi naman mayari ang tore, siya'y kukutsain lamang ang lahat at baka lahat ng makakita niyo, sasabihin nila, ang tao ito nagsimulang magtayo, ngunit hindi naman may tapos. Tayo po'y manalangin, tayo po'y mga ko natin ating oras na ito. Amen po, huling po sa ating lahat, mga kapatid ko. Bakit ko lang dito sa harap? O, dyan kayo lahat sa likod, mga kapatid. Dito tayo sa harap, mga kapatid ko. O, dito po tayo. Good morning po. Kumusta po? Mga kapatid, sige, kumusta po ang buhay? Masaya ba ang buhay Kristiyano? Amen po. Kahit may mga problema, kailangan maging masaya. Dahil po ang Diyos natin ay laging masaya para sa atin. Amen po. Dami tayong pinagdadaanan, pero sabi nga sa kanta, Christ is enough. Amen po. Sapat ka ba ang Diyos sa atin? Baka marami pa tayong hinahanap. Yung iba, maraming hinahanap pa na Diyos. Diyos dito sa mundo. Diyos nila, pera, di ba? Diyos nila, mga kapatid, yung mga profesyon. Pero walang ibang Diyos maliban sa akin, sabi po ng ating mga Panginoon. Ang ating Diyos na kilala po natin na siya yung tunay na Diyos. Amen po? Ang pamagat ng ating topic is continue what you started. Ano ba yung nasimulan po natin? Katulad po dito, punta po tayo sa ating binasa, katulad po sa isang tao na nagbabalak magtayo ng malaking bahay. Malaki man yan o maliit, ang importante kailangan mong planuhin. Amen? At ang pagkaplano po ay hindi po basta-basta. Kailangan mo, mayroon kang computation, kailangan mo kung ano po yung mga materialis na gagamitin, kailangan po, mga kapatid, na alam mo kung paano masisimulan at kung paano matatapos. Kailangan pinaplano lang ng bagay para sa ganon ay magtatagumpay ka sa mga plano po natin. Ang ibig nga sabihin, mga kapatid, inantulad tayo ni Lord sa isang bahay. Isang bahay po, mga kapatid, yung ating pananampalataya, na yung pananampalataya na ating nasimulan ay kailangan matapos. Liwanag po. Kaya sabi niya sa Hebrews 13 verse 35, pag ang isang mananampalataya, kailangan huwag daw mawala ng pananampalataya. Kasi pag nawalan yung pananampalataya isa at nagtumalikod, anong sabi ni Lord? Hindi ko na siya kalulugan. Ang ibig sabihin, sabi niya sa kanta, no turning back. Kaya yan tulad po yung pagtatayo ng bahay na yan, na siyempre bilang isang Kristiyano, pag nakita na hindi na nagpatuloy, yan, sabi ko, sinasabi ko pare-pareho lang naman yan. Di ba? Kukutsain ka. O, di ba? Di ba bunagin ka? Bunagin ka. Pero nga, ang kalagpatuloy. Bakit po? Minsan, kulang po tayo sa mga plano. Ang ibig sabihin, mayroon tayong panghawakan at paninindigan. Pagdating kay Lord, hindi ka naman nag-iisa eh. Kasi sa laban ng hamon ng buhay, hindi lang ikaw yung may laban, lahat tayo may laban. Tatandaan po natin. Kaya yung labanan niya, hindi ka nag-isa kasi kasama natin ang Panginoon. Kasi promise niya yan. Na hindi kita pababayaan ni iiwan man lang. Kaya pag hindi ka nakapagpatuloy sa paglilingkod, choice mo yan, hindi yan choice ng Diyos. Kahit anong mangyari, sinasabi ko sa inyo, kahit na anumang makamtan mo sa mundo, sabi nga, mapapasayo man ang mundong ito, kung mapapahamak naman yung kaluluwa mo, baliwala po. Amen po? Kaya dito po, sa isang bahay na ito, sabi niya,